at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat, at kawalang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon, at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit, at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Santa Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo'y darating, simula pa man noong unang-una, nang ang tao'y nagsasala. Bilang akong akit ay nakikinig, ang sanggol niya ay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay linggo ng Gaudete o pagsasaya. Ang mga pagbasa ay nag-aanyaya sa sambayanan
na salubungin ng Panginoon ng buong galak. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga sugong padala ni Juan Bautista na dumating na ang Mesiyas sapagkat ang mabuting balita ay naihatid sa dukha upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kaniyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos.
ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang sulupain niya'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari, ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghihinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hakdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo. Kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin,
nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuutan? Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo mo na po ang lahat. Mga kadiboto, ngayon ay Gaudete Sunday, ang 3 linggo ng Adbyento. At sa araw na ito ay bahagya tayong lumalayo sa penitensyal na diwa ng Adbyento sa ating paghihintay upang ipahayag ang ating matinding kagalakan at pasasalamat sa radikal na pagmamahal ng Diyos para sa atin, na hinayaan niyang siya ay ipanganak at maging isa sa atin, nang ang Diyos ay naging isa sa atin. Ang ating mga pagbasa ngayon ay pawang nagsasabi sa atin na maging masaya, magalak at magdiwang sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang ating kagalakan ay dapat humantong sa pagtsatsaga at ang ating pagtsatsaga ay dapat magbunga ng kagalakan. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, sabi ni Santiago sa kanyang sulat, sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Oo, hindi lamang ito tungkol sa kapanganakan ni Kristo, nang ang Diyos ay bumaba mula sa langit at naging tao. Ang ating pananabik ay para rin sa pagbabalik ni Kristo. Nasasabik ba kayo na makita si Kristo? Na makita ang Diyos? Dapat excited tayo mga kadiboto. At iyan ang dahilan kung bakit tayo naghahanda upang masiguro na hindi natin siya mamimiss sa kanyang pagbabalik. Excited na ba kayo? Sure? Excited na kayo makita ang Diyos? Ngayon na? Isang malaking hamon ito mga kadiboto. Sa totoo lang, lalo na kapag labis na nating tinatamasa ang mundong ito at ayaw na nating iwanan. Kaya ano ang nangyayari? Marami ang naghahanap ng paraan upang matamasa ang lahat ng luho ng mundo. At upang magawa ito, ano ang ginagawa nila? Sila ay nandaraya, nagnanakaw, pumapatay, o kaya ay sinusubukan tayong paniwalain na sila ay nagpapasa ng mga batas upang pigilan ng mga pamilyang politikal sa pagsira ng ating buhay. Ngunit sa totoo lang mga kadiboto, ang batas na iyon ay para tiyakin
na mananatili silang lehitimo sa kapangyarihan. Papayag ba tayo roon? Diba? Kasi gusto nilang patuloy na matamasa ang mga luho sa mundong ito, mga kapatid. Hindi tayo dapat papayag. Ngunit, ang mga taong ito, mga kapatid, gagawin nila ang lahat upang manatili sa sarap ng mundong ito. Ngunit tayong mga Katolikong Kristiyano, mga deboto ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, gawin natin ang ginawa ni Juan Bautista. Maging tapat sa sarili at sa Diyos. Ialay ang ating sarili sa Diyos at magsikap na lumikha ng isang makatarungang lipunan. Kaya sinabi niya sa lahat ng tiwaling pinuno ng kanyang panahon, ang sabi ni Juan Bautista, magsisi kayo, magsisi kayo, magsisi kayo. At gayon paman, narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, na sa kabila ng pananampalataya ni Juan Bautista, dumating ang sandali sa kanyang buhay na siya ay nawalan ng pag-asa. Halos mawala ang kanyang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang tagapagligtas na kanyang inaasahan ay hindi ang tagapagligtas na dumating. Si Hesukristo ay isang taong mapayapa, isang taong puno ng pagmamahal. Hindi siya dumating na may tabak, kundi kapatawaran. Sa kabila ng sandaling ito ng pag-aalinlangan, hindi nag-alinlangan ang Diyos, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, kay Juan Bautista, kundi pinuri pa niya. Sa mga ipinanganak ng babae, wala pang mas dakila kaysa kay Juan Bautista, sabi ng ating mahal na Poon. May 3 bagay tayong natutunan mula kay Juan Bautista na magbibigay daan upang tayo ay magalak at maging handa at sabik sa pakikipagtagpo kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Una, mamuhay tayo ng simple. Matutong makontento sa mga simpleng bagay sa buhay. Huwag masyadong magpakasarap sa mundong ito hanggang sa ayaw mo na itong pakawalan. Ikalawa, mga kadiboto, oo, may mga sandali na magdududa tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Ayos lang na magtanong sa Diyos. Ayos lang na maging tapat sa Diyos sapagkat kilala Kanya at alam Niya ang laman ng iyong puso. At ikatlo, mananampalataya. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap natin ngayon dahil sa mga masasamang tao at masasamang lider, mananampalataya tayo sapagkat sa totoo lang, ang Diyos ay nagnanais lamang ng pinakamabuti para sa inyo, para sa atin. Kapag sapat ang iyong tiwala sa Diyos, walang problemang masyadong malaki. Walang hamon sa buhay na masyadong mahirap. Lahat ng ito, mga problema at hamon, ay kaya nating harapin ng may kagalakan sapagkat tayo ay nagtitiwala, umaasa at naniniwala na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya hindi niya tayo pababayaan sa pagdurusa at pag-iiyak. Kaya nananalangin tayo, mga kadiboto, na habang hinaharap natin ang mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang pusong tunay na nananalig
upang madala natin ang mga pasaning ito ng batid na ang Diyos, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ay tumutulong sa atin sa pagbubuhat ng mabigat na kargang ito. Hari nawa, tayo po ay tumayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayo sa ating pagkabalisa habang naghihintay sa ating tagapagligtas. Pagkalooban nawa niya tayo ng galak sa ating mga puso. Manalangin tayo, Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yagnawa ang iyong pag-ibig sa aming paghihintay sa iyong anak at tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Gabayan mo ang aming pinunong pambansa at lokal sa kanilang paghahatid ng iyong pagmamahal at awa sa aming mga kababayan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning aming daladala ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Maghari pa rin nawa ang galak sa gitna ng aming mga pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Yakapin mo sa iyong walang hanggan at masayang piling magpakailanman ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming maghintay ng may galak. Pagkalooban mo kami, Ama, ng kagalakan habang matyaga kaming naghihintay sa malwalhating pagkakatawang tao ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak, si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
hinihiling namin kami at diya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang ating mahal na pong Yesus Nazareno na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement, ngayon po ay linggo ng mga seminarista o Seminarian Sunday. At kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection na ipantutulong natin sa patuloy na paghuhubog nila para maging isang mabuting pari. Tumulong po tayo. Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer booklet in English or Tagalog. Available pa po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas po ng ating simbahan. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na ang tanging labasan o exit ay ang Quezon Boulevard at ang Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno,
Inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mga balos. Diyos mga balos. Oh, balos.